Nagsulat, pinahidit ko sa kanya, pinabasa ko sa kanya. Ang galing mo mag-conceptualize. Praise God. Ha? Praise God. Okay? So, challenge ko lang kayo. And so this morning, I put the title to our discussion this morning just to put you some inputs and shall we say technicalities on how we will do soul winning. Paano natin siya gagawin as what the Bible says. Okay? So sabi ko dito, a call to intentional. Sabi ko kanina, if there be first a willing mind, it should be intentional. Ginusto mo. Hindi ka napilitan. Okay? Dapat ginusto mo. A call to intentional soul winning. Okay? Soul winning should be intentional. And it is a call. Who's calling us? As the Father has sent me, so send I you. Jesus Christ said. Amen? Kung paano tinawag ako ng Panginoong aking Ama sa langit, ganun din, sinusugo ko rin kayo. Go ye therefore and teach all nations. Diba? Ang sabi ng Panginoon. Gasgas na mapakinggan ninyo ito. Ang soul winning ay hindi lang para sa pastor, preacher, sa Growth Point teacher, sa lahat ng member. Kaya, kahiya-hiya, kahindik-hindik, pangit naman, lalim na no? Na may makilala ka, at lalong nalaman mo na membro ng simbahan, taon na yung ginugol niya sa simbahan, ni minsan din ka nag-soul winning. Suwain. Hindi sumusunod. Tama na sa akin, support lang. Tama na sa akin, magbigay. Pag may fellowship dyan, support lang ako dito sa pagluluto, support lang ako sa pagsiserve, ganito lang. Okay? Well, wala akong sinasabing mali yun. Tama ba? Tama yun. Pero soul winning is a must. Ay, ako naman nag-invite niyan. Si anong nag-share. That's not so good. Pero you yourself, may experience ka bang first hand na ikaw nag-soul win? Pag wala, suwain. You see? Ilang taon ka ng Kristyano? Sabi natin 10 years. 10 years ka na rin suwain kung hindi ka nagsusoul winning. You get the point? Sabi, ako bilang preacher, and developing into a preacher, ang orientation ko talaga pag nag-preach, abante. Benny Abante. Kasi galing. Anyway. Okay. Kaya yung pag ako talaga, ko magsalita, straightforward ako magsalita. At hindi ko isasaalang-alang ang feeling ng nakikinig sa akin. Ma-offend ka, bahala ka. Basta sinasabi ko yung totoo. Okay? This is me. This is how the Lord used me. Okay? Sige. Intentional soul winning. Next slide, please. Okay? Gusto ko munang makita natin, malaman natin why we are doing this. May mga nabanggit na ako sa inyo kanina. Pero, ang number one na pinag-uugutan natin, why we should go and soul win and win soul is the Great Commission of the Lord Jesus Christ. No? Kasi ang commission to win soul ay ibinigay yan sa church. Kung ikaw ay member ng church, dala-dala mo yan. Tatandaan mo yan. At ang Great Commission ng Panginoon ay may dalang 3 elemento. At yung 3 elemento na nakapaloob sa Great Commission ng Panginoon ay hindi mo pwedeng ito muna ang uunahin ko. It should be observed in proper order. What's the first order? What should be number 1? Go ye therefore and teach all nations. Meaning, to win the lost at all costs. To make people know about the Lord Jesus Christ. And the next is baptism. Kailangan baptismuhan sila. Huwag mo sabihin na, sapat na yun, naligtas naman na siya. Na-sharean ko siya, hindi na ako guilty. Soul winning is likened to parenting. Sino sa inyo ang nanganak? Ang mga nanay na nandito, matapos nung iluwa yung anak ninyo ay pinabayaan nyo na. Bahala ka na magtimpla ng gatas mo. Magligo ka mag-isa mo. Maggatas ka mag-isa mo. You get the point? Hindi natatapos yun. Sa na-share mo lang ng gospel. I-follow mo yan. I-disciple mo yan.
Matapos about this one, kayong patatlong elemento ay teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Remember my preaching last Thursday, if you're here? Huh? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Diba? Tuloy-tuloy yung pagtuturo. Now, the commission to evangelize is simultaneous. Ito ang maling perspective ng marami. Kung babasahin nyo sa Acts chapter 1 verse 8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. Take note of the word both. It is simultaneous. Hindi ka pwede magkaroon ng mentality na Sabado may soul winning kami sa CHBC, sa Golden City. Wherever you are, we are there, sabi ng DLTV. Di ba? Kahit nasaan ka naroon, mag-soul winning ka dyan. It is your mission field. I appreciate my eldest, Mariah. Nasa UP siya nag-aaral. Alam mo bang unang araw pa lang niya doon, yung binila niya ng pagkain, sinol winning niya agad. Sinol winning niya agad. At sabi sa akin, Daddy, mag-good news class ako dito. Evangelism is simultaneous. Acts 1:8. Gagawa yun ng anak ko. First day pa lang sa UP. Pero ang sabi ko sa kanya, kaugnay sa binanggit ko sa inyo na parenting, dapat alam mo kung saan mo yan dadali. Hindi mo naman yan ma-invite na pumunta sa Santa Rosa. And so, in-endorse niya doon sa Baptist Church na ina-attendan niya beside UP Kumpang. Ganun. Both. Hindi yan na, dito muna. Pagkatapos ko dito, doon muna. Jerusalem speaks of your own family. Your own Jerusalem. Nasuluinin niyo yung mga advance niyo. Baka naghihingalo na yan. Bukas makalawa, ma-message ka na lang, tikok na. Sabi ng Panginoon, thy blood will I require in thine hand. Pag ikaw ay naging Kristiyano na, may pananagutan ka na sa lahat ng tao. Kaya nakita niyo si Lazarus, yung napunta sa impyerno? Magkakaroon ng ganun. O magtuturuan. Grabe ka, kasama kita nung kapamilya pa man din kita. Sabi mo sa akin, BFF. Dapat di mo man ako sineran ng gospel. Tinatago mo pa na magsisimba ka. Saan ka pupunta? May pupuntahan lang ako. Kasi pinapangalagan mo, ayaw mo masira yung relasyon ninyo. Baka humiwalay sa'yo. Maling-mali. Bilisan na natin. Baptizing them. So, hindi ko na isa-isa yung mga verses na yan, mga kapatid.